Here. Tunghayan natin ngayon, ang crime thriller film na, Hell or High Water. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang bangko sa West Texas kung saan bubuksan pa lang ng isang babaeng empleyado ang establishmento. Nakaabang sa kanya ang dalawang holdapper na nakasuot ng maskara. Pinwersa siya ng mga holdapper na buksan ang pinto ng bangko at sinabihang buksan ang mga cash drawer. Nagsabi ang babae na wala pang pera ang mga drawer. Binuksan ng empleyado ang isang drawer patunay na walang pera doon. Tapos ay sinabihan ang mga holdapper na bagito pa sila sa pagnanakaw. Matapang na ininsulto sila ng babae sa katangahan nila. Nagalit ang isang magnanakaw at pilit siyang pinaupo sa harapan ng counter. Sinabi niya na nasa safety vault ang pera at 8:30 AM pa ang pasok ng manager na may dala ng susi nito. Ilang saglit pa ay dumating ang manager na sinalubong ng mga holdapper. Pinukpok ng isang holdapper ang mukha ng manager bago kinuha ang pera sa safe tapos ay mabilis silang tumakas sakay ng kotse. Magkapatid ang dalawa. Si Tanner Howard na mas matanda ay kalalabas lang sa bilangguan, 1 taon na ang nakalipas at itinuturing na sanay na sa krimen. Si Toby Howard na nakababata ay may malinis na record ay pinagsabihan ang kapatid na hindi na niya dapat sinaktan ang manager ng bangko. Pagkatapos ay binagtas nila ang daan patungo sa isa pang maliit na bayan upang mang-hold up pa ng isang bangko na sangay ng Texas Midlands Bank. Sa loob ng bangko ay isang matanda ang nagtatanong sa teller kung may halaga pa ang mga bungkos ng lumang barya na natagpuan niya sa kamali. Nang sabihin ng teller na maaaring malaki ang halaga ng dala niyang barya, biglang pumasok ang magkapatid at nagdeklara ng hold up. Inutusan ni Tanner ang teller na buksan ang drawer at kinuha lamang ang tig-5, 10, 20 at 50 bill. Tinanong ni Toby ang matanda kung mayroon siyang baril. Umamin nito na may dala siya kaya kinuha ni Toby ang baril at ipinatong sa counter. Nang matapos si Tanner ay agad din silang umalis. Kinuha ng matandang lalaki ang kanyang baril at pinaputukan ang magkapatid habang papaalis sila. Sinisi ni Tanner si Toby sa kapalpakan niya dahil nilagay niya ang baril na abot kamay lang ng matanda. Dumiretso ang magkapatid sa kanilang rancho kung saan binaon nila ang ginamit na kotse sa hukay at tinabunan ng lupa. Ang kaso ng holdapan ay ibinigay sa ranger na si Marcus at sa partner niyang si Alberto. Hindi interesado ang FBI sa kaso dahil walang sangay ang Texas Midlands sa labas ng Texas. Bukod dito ay wala pang 7,000 ang ninakaw ng mga holdapper kaya hinayaan na lang sila na ang magresolba sa kaso. Balik sa magkapatid, nagkomento si Tanner tungkol sa napabayaang rancho. Nagwika si Toby na habang nakakulong ang kapatid ay abala siya sa pag-aalaga sa kanilang inang may sakit. Nang makita ni Tanner ang silid ng yumaong ina, nalungkot siya sa pagkawala nito nang hindi niya man lang naalagaan. Sa labas ay tinanong ni Tanner ang kapatid kung may iniwang testamento ang ina nila at kung kasama siya dito. Sumagot si Toby na hindi mahalaga ang testamento dahil maririmata na ang lupain nila ng bangko sa darating na Biyernes. Inilabas ni Tanner ang saloobin na itinakwil siya ng kanilang ina dahil napatay niya ang kanilang amang walang kwenta. Samantala, nag-imbestiga si Marcus at Alberto sa unang bangko na na-hold up at natuklasan nila na hindi gumagana ang mga CCTV dahil hindi pa kumpleto ang pag-upgrade nila sa digital system. Isinantabi ni Marcus na mga adik ang salarin dahil mga tindahan at nakapark na kotse lang ang madalas na binibiktima ng mga ito. Sa isang restaurant, tinanong ni Tanner ang kapatid kung alam ng mga anak niya ang pagkamatay ng kanilang lola. Sumagot si Toby na hindi at halos 1 taon na niyang hindi nakikita ang mga anak. Nagpayo ang kuya niya na pasyalan niya naman ang mga anak niya sa susunod na araw. Nabanggit ni Toby na malaki ang atraso niya sa asawa at mga anak dahil desidido siya na makapag-ipon upang matubos niya ang maririmatang rancho nila. Ilang saglit pa ay napansin ni Tanner ang bangko sa kabilang kalye. Nagdahilan siyang magbabawas. Nagbilin siya sa kapatid na bayaran ang bill at magkita na lang sila sa parking. Mukhang interesado ang waitress kay Toby na nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa buhay. Sinabi niya na dati siyang nagtatrabaho sa kumpanya ng natural gas. Kasabay nito ay hino-hold up na pala ni Tanner ang bangko sa tapat. Di nagtagal ay binayaran ni Toby ang bill at nag-iwan ng malaking tip sa waitress. Paglabas ni Toby ay sinigawan siya ng kapatid na paandarin agad ang kotse nila upang hindi sila abutan ng mga otoridad. Nagalit si Toby dahil hindi Midlands branch ang ninakawan ni Tanner at kailangan nilang ibaon sa lupa ang kotse niya. Pabalik na sina Marcus at Alberto sa kanilang opisina nang makatanggap sila ng tawag tungkol sa bangko na hinold up ni Tanner.
Nag-U-turn sila upang puntahan ang bangko, habang ang magkapatid naman ay nagpunta sa trailer na tinutuluyan ni Tanner. Hindi nagustuhan ni Toby ang paglalagay ng kapatid ng mga mahahabang kalibre ng baril sa kotse nila. Balik sa mga ranger, nalaman ni Marcus sa teller na nag-iisa lang ang holdupper at tumawid ito sa kabilang kalye patungo sa getaway car. Pinuntahan ni Marcus ang tapat na establishmento at nalaman niya sa mga parokyana at waitress ang itsura ng mga salarin. Sinubukang hingi ng ranger ang $200 na tip na binigay ng holdupper bilang ebidensya, ngunit tumanggi ang babae dahil gagamitin niya ang pera pambayad sa bahay para may matirhan sila ng anak niya. Inutusan ni Marcus si Alberto na mag-book ng kwarto sa malapit na hotel dahil sa tingin niya ay babalik ang mga holdupper upang mang-hold up muli ng ibang bangko sa bayang iyon. Samantala, nakarating ang magkapatid sa Oklahoma at huminto muna sa gasolinahan upang bumili ng makakain. Habang nasa loob ng tindahan si Toby, isang kotse na malakas ang tugtog ang huminto sa tabi ng sasakyan nila. Pinagtripan at hinamon ng lalaki si Tanner na nakatahimik lang. Nang magbabala si Tanner sa pagsasabing isipin niya na lang na 10 ang kalaban niya, naglabas ito ng baril at tinutukan siya. Sakto naman ang pagbalik ni Toby na madali siyang nakulata. Hindi naman pumalag ang kasama nito kaya hinayaan na lang sila ng magkapatid at nagtungo sa pupuntahan nilang kasino. Pagdating sa Indian Casino ay bumili sila ng maraming chips. Kumuha si Tanner ng ilang chips pang sugal habang si Toby naman ay minabuting uminom na lang ng beer katabi ang ilang kahon ng chips na nabili. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan siya ng isang prostitute ngunit tinabla ito ni Tanner at pinalayo sa kapatid niya. Tapos ay pinapalit nila ang chips ng cash at ang iba ay check pambayad sa bangko. Nag-check-in sila sa hotel kung saan natipuhan ni Tanner ang receptionist at kalaunan ay nadali ito. Habang si Toby naman ay nagpatay mali siya sa katabing higaan. Kinabukasan ay nakipagkita ang magkapatid sa kanilang abogado na nagsabing kailangan nilang bayaran ang natitirang $43,000 na utang upang hindi mailit ng bangko sa Biyernes ang lupain nila. Bumili sila ng pickup truck para gamitin sa susunod nilang racket. Pagkatapos ay pinasyalan ni Toby ang dating asawa at mga anak na matagal niyang napabayaan sa hirap ng buhay. Kinausap niya ng masinsinan ang panganay na lalaki. Sinabi niya sa anak na ipapamana niya ang rancho sa kanilang magkapatid. Sa panahong iyon ay hindi na sila maghihirap dahil may mina ng langis ang lupain nila. Kung may marinig ang anak ng istorya tungkol sa kanya at tiyuhin niya, paniwalaan niya ito ngunit huwag niyang gagayahin. Balik sa dalawang ranger, nakatambay sila sa isang kainan malapit sa isa pang sangay ng Texas Midlands Bank sa pagbabaka sakaling iyon ang isusunod ng mga holdupper. Matyaga silang nagmatsyag sa lugar habang patuloy na nagbibiroan. Balik sa magkapatid, nagrelax muna sila at hinanda ang kanilang sarili para sa susunod nilang pangho-hold up sa ibang sangay ng Texas Midlands. Magtatakip silim na, nauna si Alberto sa malapit na hotel habang si Marcus ay nagpaiwan. Kinaumagahan ay nagplano ang magkapatid kung anong sangay ang uunahin nila. Dala ang tig-isang sasakyan, umatake sila sa Jaytons branch at sa di inaasahan ay hindi na nag-ooperate ang sangay na iyon. Pagkatapos ay tumuloy sila sa susunod na target, ngunit sinabi ni Tanner kay Toby na kailangan nilang nakawan ang mas malaking sangay na nasa bayan ng Post dahil ang susunod na sangay sa bayan ng Coleman ay maliit at hindi sapat ang makukuha nilang pera doon. Nag-aatubili man ay sumang-ayon na rin si Toby at iniwan ang kotse sa labas ng bayan. Samantala, muling inaral ni Marcus ang kilos ng mga holdupper at napagtanto niya na posibleng sa bayan ng Post umatake ang mga ito kaya nagdesisyon siya na doon sila mag-aabang ni Alberto. Di nagtagal ay narating ng magkapatid ang target na bangko. Nabigla sila sa pagpasok dahil maraming kliyente ang nasa loob. Pinadapa ni Tanner ang lahat ng tao at pinabuksan ang drawer sa mga teller habang si Toby naman ay binantayan ang mga taong nakadapa. Isa sa mga customer ay nakapag-report na hino-hold up ang bangko habang si Tanner ay patuloy na sinisilid ang mga pera sa itim na bag. May isang customer na may dalang baril ang hinanda ang sarili kasabay ng gwardya. Unang nagpaputok ang gwardya na nadali ni Tanner, samantalang ang customer na tumulong ay ginantihan ni Toby at sa huli ay napatay ni Tanner. Paglabas nila ay sinalubong sila ng putok ng mga armadong lalaki. Maswerte sila dahil nagawa nilang makalayo at maitakbo ang dalang pickup truck. Habang patuloy silang tinutugis ng mga armadong lalaki, nabalitaan ni Marcus at Alberto ang tungkol sa pagnanakaw na ikinatuwa ni Marcus dahil tama ang hinala niya.
Balik sa magkapatid, tinamaan si Toby at dahil tagusan ang bala ay binalutan niya ang mga sugat niya. Nakasunod pa rin sa kanila ang mga tumutugis kaya hininto ni Tanner ang sasakyan. Kinuha niya ang nakatabing rifle at pinaulanan ng bala ang mga armadong lalaki. Nagpulasan ang mga ito at nag-atrasan. Hinatid ni Tanner ang kapatid sa kotse niya at sinabihan na dalhin ang pera sa Indian Casino sa Oklahoma upang papalitan ito. Tinanong ni Toby kung ano ang kanyang gagawin. Nagpahiwatig si Tanner na ito na marahil ang huling barahan niya. Sinabi ni Tanner sa kapatid na mahal niya siya. Ibinalik ni Toby ang sinabi ng kapatid at nagpaalam. Maya-maya lang ay nasalubong ni Tanner ang mga pulis at nagpahabol siya sa mga ito. Pag-akyat niya sa burol ay sinindihan niya ang dalang gasolina at hinayaang umatras ang sasakyan kaya sumabog ito nang bumangga sa patrol car. Sa taas ay hinanda niya ang sarili sa madugong labanan. Nagawa niyang tamaan sa ulo si Alberto na agad ikinamatay nito. Nanginig si Marcus sa nangyari sa partner. Nang dumating ang mga armadong sibilyan ay pina-atras sila ni Marcus dahil delikado ang pwesto nila. Nagpatulong si Marcus sa isang lokal na kabisado ang lugar. Dinala siya nito sa tamang posisyon kung saan pwede niyang mapabagsak si Tanner. Samantala, naharang si Toby sa isang checkpoint. Nagawa niyang maitago ang sugat kaya nakadaan siya ng walang problema. Balik kay Tanner, wala siyang kaalam-alam na nasa likod niya si Marcus na naghahantay ng tamang pagkakataon. Ginamit niya ang sniper rifle ng lokal at nagawang ma-headshot si Tanner. Lumipat ang eksena sa kasino kung saan napanood ni Toby sa balita ang nangyari sa kanyang kapatid na ikinalungkot niya. Ang pagkakataon. Pagdating ng Huwebes, nagtungo siya sa Texas Midlands Bank upang bayaran ang maririmatang lupain ng pamilya. Sinabi ng manager ng bangko na ipapadala niya ang katibayan na bayad na siya sa abogado niya sa katapusan ng linggo, ngunit hiniling ni Toby na ipadala ito nang nandun siya upang matiyak na tapos na ang mga bayarin niya. Bago umalis ay tinanong niya sa manager kung ang Midlands Bank ay nangangasiwa ng ari-arian ng tagapagmana. Samantala, pumasyal sa opisina ang retiradong ranger na si Marcus upang tignan ang kaso ni Tanner. Binanggit niya na may kinalaman ang kapatid ni Tanner sa naganap na holdapan. Gayunpaman, sinabi ng babaeng ranger na walang katibayan o saksi na nagtuturo kay Toby sa kaso at walang gustong magkaso sa kanya kabilang narito ang Texas Midlands na nangangasiwa ng ari-arian ng mga anak niya. Iginiit ng dating kasamahan na hindi suspect si Toby at retirado na siya para umepal. Hindi makamove on si Marcus sa kaso at pinuntahan si Toby. Hinarap siya ni Toby at inalok ng beer. Binanggit ni Marcus na alam niya na siya ang kasama ng kapatid ng mang-hold up ito ng bangko. Tapos ay tinanong siya kung bakit niya nagawa ang pang-hold up at sinisi siya sa pagkamatay ng mga biktima. Sinabi ni Toby na lumaki siyang mahirap buong buhay niya at gusto niyang wakasan ang kahirapan ng pamilya para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Nang hamunin niya ng duelo si Marcus, biglang dumating ang dating asawa niya at mga anak. Idinahilan niya na may mabangis na hayop kaya may dala siyang rifle. Nagpakilala si Marcus bilang dating kaibigan ni Toby. Sinabi ni Toby kay Marcus na hindi siya nakatira doon dahil anak niya ang may-ari nito. Bumibisita lang siya upang tulungan sila. Binanggit niya pa na may maliit siyang bahay sa bayan at maaari nilang ituloy ang pag-uusap doon. Sumagot si Marcus na makikipagkita ito sa kanya, ngunit hindi iyon matatapos dahil pareho silang mumultuhin ng mga nangyari. Nagbanta si Toby na kung sakaling pumasyal siya ay pwede niyang makuha ang katahimikan na sinagot ni Marcus na pwede rin niyang ibigay ito sa kanya. Sa huling eksena ay ipinapakita ang malawak na lupain ng mga anak ni Toby na gumagana ang mga makinaryang nagmimina ng langis.